12:30 ng umaga, taong 2025. Isang pares ng Su-34 ang kalalapag lang sa isang forward operating airbase sa silangan. Naghahanda silang mag-refuel at mag-re-equip para sa susunod na strike mission. Hindi lamang ito isang technical stop. Ito ang pinakadelikadong sandali sa buong siklo ng kanilang operasyon. Isang sandali na ilang linggong binantayan ng Ukraine. Bawat minuto at segundo ay binilang ng may eksaktong kalkulasyon. Inakala ng kalaban na ligtas ang base, nakakamuflage, at hindi kayang abutin. Ang sumunod ay hindi isang labanan, kundi isang preemptive surgical strike. Isang pag-atake na kayang puksyahin ng buong squadron bago pa man sila makalipad. Ito ang pagsusuri kung paano ginawa ng Ukraine na isang malaking dagok para sa Russian Air Force ang isang 15-minutong refueling window. Isang dagok na walang babala at walang takas. Ano ang mangyayari kung sa tingin mo ay may oras ka pa, ngunit ang kalaban ay isang hakbang ng nauuna? Sa taas na 8,000 metro, isang shark-shaped stealth reconnaissance UAV mula sa Ukraine ang tahimik na lumilipad. Nagpapadala ito ng mahinang thermal imagery pabalik sa command screen. Sa lupa, mukhang mapayapa ang Russian forward base. Ngunit para sa mga engineer at intelligence officer ng 54th Electronic Brigade ng Ukraine, bawat maliit na galaw ay critical na data. Sa loob ng ilang linggo, naitala nila ang abnormal na aktibidad ng mga Su-34 bomber sa lugar. Dumadating sila ng dala-dalawa na may halos pare-parehong oras ng pagdating. Hindi sila nanggagaling sa mga base sa loob ng Russia. Tila nagre-refuel sila sa isang bagong field station sa likod lamang ng front lines. Nagbigay ito ng isang oportunidad. Kung hindi kailangang bumalik ng mga Su-34 sa kanilang home base, mas mabilis silang makakapagbomba at makakasira ng mga defensive line. Ngunit kung aatakehin sila ng Ukraine habang nagre-rearm, babagsak ang buong strike chain ng Russia. Itinakda ng Tactical Command ng Ukraine ang layunin. Puksain ang refueling strip at wasakin ang bawat Su-34 sa pinakamahina nitong sandali habang nagre-refuel at nagre-rearm. Nagsimula ang plano sa 24/7 reconnaissance. Isang swarm ng mga stealth UAV ang lumipad sa mga spiral pattern upang bumuo ng isang 3D infrared map ng lugar. Natukoy nila ang mga fuel truck, electronic station, at mga bomb loading vehicle. Bagamat maingat na nakacamouflage, nakita sila dahil sa thermal contrast. Ayon sa data, ang refueling cycle ay tumatagal ng 8 minuto. Ang rearming ay nangangailangan ng karagdagang 5 hanggang 7 minuto. Lumilika ito ng isang blind window na 11 hanggang 15 minuto. Ito ang oras kung kailan ang mga eroplano at crew ay ganap na walang depensa. Sinuri rin ng Electronic Reconnaissance Team ang mga radar at radio communication. Tiyak nilang natukoy kung kailan nagbabago ng focus ang mga air defense system ng Russia para harapin ang mga decoy. Matapos ang 19 na araw ng obserbasyon, habang nalalito ang radar ng Russia, lumitaw ang pagkakataon. Sa isang malalim na underground coordination center, ang buong 3D map ay na-update ng real-time. 2 pulang tuldok ang lumitaw. Kakalapag lang ng 2 Su-34. Nakunan ng mga UAV camera ang malinaw na footage ng mga Russian technician na binubuksan ang mga pakpak, ikinakabit ang mga fuel line, at papalapit ang mga bomb truck. Sa layong 40 kilometro, isang HIMARS unit ang nagpakawala ng mga radar bait round. Pinilit nito ang radar ng Russia na humarap sa mga maling target. Isang air corridor ang nabuksan sa loob lamang ng 15 minuto. 4 na Ukrainian MiG-29 na ilang araw nang nakaposisyon ng agad na kumilos. Bawat isa ay may dalang isang Fab 3000 M54 bomb. Ito ay 3 toneladang TNT na may GPS at laser guidance. Ang mga UAV sa unahan ang nagbigay ng targeting data na may katumpakang aabot sa 1 metro. Eksaktong 4:25:48 ng umaga, ibinigay ng commanding officer ang utos na magpakawala. Ang unang 2 bomba ay sumunod sa isang twin spiral trajectory, tumago sa semento at sumabog sa loob ng target. Ang ikatlo at ikaapat ay ibinagsak makalipas ang 9 na segundo.
Ang apat na halos sabay-sabay na pagsabog ay ginawang isang malawak na apoy, ang refueling zone. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumunit sa kalangitan sa gabi. Ang apoy ay umabot ng ilang 10 metro ang taas. Nawalan ng signal ang radar ng Russia. Tinamaan ang Russian Air Force bago pa man sila makapag-take off. Habang makapal pa ang usok, 2 pang MiG-29 ang nagbagsak ng mga Fab 1000 bombs sa radar station at mga power generator. Ang pangalawang shockwave ay sumira sa lupa, nagpasiklab sa mga ammunition truck at nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Ang runway ay ganap na nawasak. Wala nang eroplanong makakalipad mula rito. Nagtakbuhan palabas ng kanilang mga bunker ang mga sundalong Ruso. Ngunit sumugod ang mga Ukrainian FPV kamikaze drone na pasabog ng mga thermobaric warhead na humigop sa oxygen sa hangin. Sa loob ng 4 na minuto, ang buong depensa, radar, komunikasyon at electronic network ng Russia ay na-neutralize. Pagsapit ng 4:28 ng umaga, namumula ang kalangitan sa silangan. Sa command post ng Ukraine, ipinakita sa mga screen ang nasusunog na mga Su-34 at makapal na usok na bumabalot sa lugar. Nagpakawala ng huling salvo ang HIMARS unit upang palalain ang kaguluhan. Walang air defense missile na nailunsad. Walang sinuman ang nagkaroon ng oras para tumugon. Hindi lang sa tamang sandali umatake ang Ukraine. Nakuha nila ang kumplitong kontrol sa battlespace, sa lupa, himpapawid, at electromagnetic spectrum. Ang pag-atake ay nagpabagsak sa isang Russian Tactical Bomber Regiment sa loob ng hindi bababa sa 72 oras. Nang sumikat ang araw, ang dating abalang base ng Russia ay naging mga nagbabagang metal at makapal na usok na lamang. Umikot sa itaas ang mga Ukrainian UAV na nire-record ang resulta. Ang mga baluktot na katawan ng mga Su-34 at ang butas-butas na runway. Ang mga fuel station ay natunaw at naging lawa na nag-aapoy na langis. Isang secondary explosion ang yumaning sa rehiyon. Naputol ang mga communication antenna at sumabog ang logistics hub. Ang buong base ay naging abo. Inutusan ang mga huling Ukrainian FPV drone na sirain ang natitirang radar at ang auxiliary solar power station. Sa loob ng command center ng Ukraine, walang nagdiwang. Tahimik lang silang nanood habang ang mapa ay dahan-dahang nagbago mula sa pula patungong kulay abo. Nag-type ang chief officer ng isang linya sa log. Su-34 refueling base, completely destroyed. Pagsapit ng 4:52 ng umaga, lahat ng puwersa ng Ukraine ay ligtas na nakaatras. Walang casualties, walang bakas na naiwan. Samantala, ang Russia ay ganap na paralisado. Sunog ang mga radar, putol ang command links, wasak ang mga runway, at wala nang natitirang air support. Matagumpay na napilayan ng Ukraine ang isang mahalagang kakayahan ng kalaban, hindi gamit ang kanyon, kundi gamit ang talino, tiempo, at pasensya. Ang epekto ng strike na ito ay higit pa sa pisikal na pinsala. Hindi na-take ng Ukraine ang mga Russian jet habang nasa himpapawid. Hinintay nila ang eksaktong sandali kung kailan tinatanggal ng mga piloto ang kanilang mga helmet at habang hindi pa naikakarga ang mga bomba. Inatake nila ang pinakamahinang punto at ginawa itong isang matagumpay na operasyong tactical. Bawat minutong abo na lang ang mga Su-34 na yon ay isang minutong papalapit ang Ukraine sa tagumpay sa silangan. 5 oras bago nito, 14 na drone na may kargang pampasabog na katumbas ng 40 kilograms ng TNT ang lumipad mula sa Ukraine. Ang kanilang pagalis ay mabilis, disiplinado at tumpak. Hindi ito mga ordinaryong drone. Ginawa sila para sa isang misyon. Lumipad ng daan-daang kilometro, pasukin ang airspace ng kalaban at tamaan ang isang target ng may mataas na katumpakan. Ang target ay isang Russian cargo ship na nakaangkla sa Caspian Sea. Ilang araw itong sinusubaybayan ng mga satellite ng Ukraine at mga kaalyado. Ang kapitan, na tiwalang malayo siya sa abot ng mga armas ng Ukraine, ay nagpatuloy sa kanyang mga gawain. Hindi niya alam na bawat kilos niya ay sinusubaybayan ng real-time mula sa kalawakan.
Nang dumating ang launch signal, ipinadala ito sa pamamagitan ng mga satellite at tumugon ang mga drone. Hindi ito isang ordinaryong cargo ship. May displacement ito na 4,900 tonelada at puno ng mga supply militar. Halos 5,000 tonelada ng materyales mula sa Iran, mga component para sa Shahed 136 at Shahed 238 drones. Nagdalaman din ito ng mga power system, avionics module, gyroscopic sensor, navigation device, at mga crate ng 122mm rocket ammunition. Ang barko ay ang Port Olia 4, isang 110 metrong freighter na may watt-watt ng Russia. Maingat na pinili ng kapitan ang kanyang anchorage point. Sa halip na dumaong sa Olia port ng Russia sa Caspian Sea, umangkla siya sa Vueller-Dawn Shipping Channel, isang makitid na daanan sa loob ng bansa. Para sa kanya, ito ay isang ligtas na desisyon. Ang Caspian Sea ay 800 kilometro ang layo mula sa front lines ng Ukraine. Ngunit pinaghandaan ng Ukrainian intelligence ang sandaling ito. Ang iskedule ng pagpapadala, ruta at maging ang anchorage point ay namapa na ilang araw bago pa. Ang operasyon ay binuo sa maraming layer ng detection. Ang mga commercial satellite ng Japan na gumagamit ng Synthetic Aperture Radar o SAR ang nagbigay ng unang critical na data. Hindi tulad ng mga optical satellite, nakikita ng SAR ang mga barko kahit maulap, gabi o kahit patay ang mga transponder. Kinumpirma ng mga analyst na ang Port Olia 4 ay naghihintay sa offshore. Ang pangalawang layer ay signals intelligence. Ang tahimik na komunikasyon at mababang radar emission ay napapapihila sinusubukan ng barko na magtago. Ngunit ang katahimikan ding yon ang naglantad dito. Nakita ng mga strategists ng Ukraine ang isang pagkakataon para sa isang multi-axis strike. Malinaw ang layunin. Hindi pasabugin ang kargamento, kundi palubugin ang barko sa kontroladong paraan. Para sa misyon na ito, pinili ng Ukraine ang mga long-range kamikaze UAV na nakabase sa UJ-26ER platform. Dahil gawa sa composite airframes, maliit ang kanilang radar signature. May bilis na 100 pedo hanggang 180 km kada oras, sapat ang bilis nila para sa malalayong distansya. Ngunit sapat ang bagal upang makaewas sa radar detection. Ang guidance system ay kombinasyon ng GNSS at INS na sinusuportahan ng electro-optical confirmation sa final approach. Tinitiyak nito na mahahanap pa rin nilang target kahit na ma-jam ang GPS. Bawat isa ay may dalang 40 kg na warhead na may iba't ibang uri para sa iba't ibang epekto. Sa tulong ng mga auxiliary fuel tank, ang UJ-26ER ay kayang lumipad hanggang 1,200 kilometro na madaling makaabot sa Caspian. 14 na drone ang itinalaga. 12 para sa pag-atake at 2 bilang relay. Alas 5:45 ng umaga, lumipad ang mga drone. Lumilipad sila ng mababa, mga 20 hanggang 60 metro lamang sa ibabaw ng tubig, kaya't nagmukha silang radar clutter. 2 ang lumipad ng mas mataas, sa 300 hanggang 500 metro upang magpadala ng data. Ang kanilang maliliit na katawan at mabagal na bilis ay lumitaw bilang mga hindi mapanganib na signal. Alas 10:28 ng lokal na oras, tumama ang unang drone. Sumabog ang warhead nito sa upper aft deck. Sinira ang mga manipis na metal plates. Nasunog ang mga kable na nagdulot ng short circuit sa mga damage control system. Pumalya ang mga fuel pump at generator. Ilang segundo lang, isang pangalawang drone ang bumangga sa starboard waterline. Binutas ang hull at pinasok ng tubig ang mga compartment sa ibaba. Mabilis na sumunod ang ikatlo at ikaapat na drone. Nabasag ng mga impact ang mga koneksyon na nagdulot ng makapal na usok sa deck. Tumagilid ang barko. Tumunog ang mga alarma habang idineklara ng kapitan ang isang emergency. Nagpadala ng 2 tugboat at isang patrol craft ang port security. Ngunit bago pa sila makarating, tumama ang ika-5 drone noong 10:31, malapit sa bridge. Nag-short out ang mga electrical panel at nagdilim ang bridge. Nawala ang main power. Sa pagitan ng 10:33 at 10:36, tumama ang ika-6 at ika-7 drone. Gumawa ito ng malaking butas sa starboard side na nagpabilis sa pagbaha.
Pagsapit ng 10:38, habang kumakalat ang apoy, inabandona na ng crew ang barko. 2 drone ang napabagsak ng mga depensa ng Russia, ngunit huli na ang lahat. Noong 10:41, tumama ang ikawalong drone sa gitna ng barko na nagpataas ng list sa 7 degrees. Hindi na kinaya ng mga flood pump. Ang ikasiyam at ikasampung drone ay sumira sa stern shaft tunnel. Sumabog ang mga propulsion pipe at kumalat ang langis. Ang ika-11 at ika-12 drone ay nagbagsak ng bomba sa daanan ng mga tugboat na humarang sa mga rescue effort. Nagpatuloy sa pagpapadala ng data ang mga relay drone. Ang pinsala ay naganap ng sunod-sunod. Pagkawala ng kuryente, pagpalya ng pump, hindi makontrol na pagbaha at paghina ng istruktura. Pagsapit ng 10:50, critical na ang pinsala sa barko. Sa loob ng ilang oras, tumaob ito. Pagsapit ng 14:32, ipinakita ng mga satellite image ang Port Olia 4 na nakalubog sa ilalim ng Caspian habang may usok pa ring umaangat. Sinubukan ng Russia na maliitin ang insidente, ngunit mabilis na kumalat ang mga larawan ng wasak na barko. Noong Agosto 14, kinumpirma ng General Staff ng Ukraine ang nangyari. Ang Port Olia 4, na may dalang mga Iranian UAV component at munisyon, ay pinalubog sa isang coordinated strike. Napakalaki ng nawala sa operasyon. Ang bigat ng isang Shahed drone ay humigit kumulang 200 kilograms. Sa 5,000 ton ladadang kargamento, ang Port Olia 4 ay maaring magdala ng mga component para sa daan-daang drone. Kung walang avionics, navigation at power modules, hindi makakabuo ng mga drone ang Russia ng maramihan. Hindi lang kargamento ang pinalubog ng strike. Sinira nito ang ilang linggong plano ng Moscow. Sa estratehikong pananaw, binago ng pag-atake ang mga inaasahan. Inakala ng Russia na ligtas ang Caspian Sea. Pinatunayan ng Ukraine na hindi. Ang isang inland sea na dating itinuturing na hindi maaabot ay nasa loob na ngayon ng kanilang abot-tanaw. Agad na tumaas ang war risk premium sa insurance markets. Naging mas mabagal ang port logistics na naglantad ng mga bagong kahinaan. Para sa Kyiv, ang strike ay naging decisive. Pinalawak nito ang digmaan lampas sa Black Sea. Sa pamamagitan ng pagpapalubog ng isang barko, hindi lamang libo-libong drone ang nawala, kundi naantala rin ang airstrike tempo ng Russia. Para sa Moscow, malubha ang mga implikasyon. Kung walang mga component mula sa Iran, hihinto ang produksyon ng Shahed. Ang dating ligtas ng mga supply chain ay delikado na ngayon. Nawala na ang pakiramdam ng seguridad. Ang paglubog ng Port Olia 4 ay higit pa sa pagkawala ng isang barko. Ito ay isang psychological blow at isang logistical disruption. Ipinakita nito na sa modernong digmaan, ang distansya ay hindi ganong mahalaga kumpara sa determinasyon, katumpakan, at intelligence. Ang sumunod ay kawalan ng katiyakan. Kung kaya ng Ukraine na umatake ng isang beses, kaya nitong umulit. Bawat barko na papunta sa Russia ay naglalayag na ngayon ng may takot. At ang kawalan ng katiyakan na yon, higit pa sa paglubog mismo, ang tunay na tagumpay ng Ukraine. Це йде нагору. Добре, я затягую ремінь. Перевір пломби. The wind carries the remnants of what was lost. A stark reminder of nature. The alignment is slightly off on the z-axis. Yeah, correcting that now. Okay, final calibration check complete. Час співпадає. Бачите кореляцію? Зачекайте, тут є невелике зміщення. Коригую. Тепер синхронізовано.
The satellite reading is consistently lower than the ground sensor right here. What's the variance on your handheld? About 5%, consistent with the last site. See how this aligns with the 1952 layout. The displacement here is significant. I agree. We should mark this for further subsurface investigation. We need to secure this grid reference point before 0600. Confirmed, but the satellite imagery shows recent movement here. Adjust the route accordingly. There, zoom in on the structure at the coastline. I see it. Cross-referencing with the previous pass now. Looks stable. Finalize the sequence and initiate shutdown. Roger that. Disconnecting now. Data sync complete, ready for transport. Boundary markers are secure. Tape's holding up well against the wind. All clear on Sector 4. Adjust the gradient scale slightly. Yes, that resolves the ambiguity on the western slope. Much clearer now. Data check is finalized. Everything looks good. Okay, let's clear these cones and move to the next section. All right, that concludes the operational period debrief. The evening shift is briefed and ready to take over. Let's get some rest. The distinct grid pattern is clearly visible from this altitude, highlighting the precise boundaries maintained by the early afternoon sun. We've optimized the airflow around this section. Excellent. The simulations confirm the efficiency gains then. And Системи перевірено? Так, готово. Останній пункт – безпека. Підтверджую. Закриваємо. By consolidating all layers, the topographic render clearly highlights the critical elevation changes in this region.